Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS. Maaasahan ng Lingkod Bayan. Matapos pumabor sa Pilipinas ang desisyon ng International Court, ilang legal experts kinuha na ng Malacanang para sa konsultasyon at pagbalangkas ng aksyon sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Peace panel na kakausap sa makakaliwang grupong CPP, NPA, NDF, buo na. Pangulong Duterte, mayroon raw malagang i-anunsyo sa kanyang unang State of the Nation Address ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III. DILG, hiniling na ilagay sa watchlist order ng Department of Justice ang 5 aktibo at retiradong general ng Philippine National Police na sangkot umano sa iligal na droga. At Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng excellent net public trust rating sa isinagawang survey ng social weather stations. Humingi na ng tulong ang Malacanang sa legal experts para sa konsultasyon at pagbabalangkas ng kaukulang aksyon kaugnay na naging paborableng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas laban sa China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, kabilang sa mga kinuwang eksperto sina Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Francis Artelesa at dating Solicitor General Florin Hilbay. Samantala, naninindigan pa rin ang China na walang bisa ang naging desisyon ng International Court sa kanilang territorial sovereignty at marine rights sa pinag-aagawang teritoryo. Ang ulat mula kay Pauline Recuesto. Kinilala ng Malacanang ang desisyon ng UN Permanent Court of Arbitration hinggil sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Isang cabinet meeting ang isinagawa kagabi matapos ilabas ang desisyon ng Arbitral Tribunal upang talakayin ang naging desisyon ng korte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, magiging mahinahon at kalmado ang gobyerno sa pagtukoy sa magiging susunod na hakbang ng bansa. Katunayan, humingi ang palasyo ng tulong sa ilang legal experts para konsultahin at balangkasin ang mga kaukulang aksyon matapos ang paborableng desisyon ng Arbitral Tribunal. Ani Abella, kabilang sa mga legal experts sina Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, Associate Justice Francis Artelesa at dating Solicitor General Florin Hilbay. Matatanda ang isa si Carpio sa mga dumepensa sa Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Tumayo naman bilang Chief Legal Counsel ng bansa si Artelesa habang si Hilbay ang nagsilbing Solicitor General ng ihain ng reklamo noong 2013. Sa kabila nito, tila hindi patitinag ang China sa pag-angkin sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Inihayag ni Chinese President Xi Jinping na hindi maapektuhan ng naging desisyon ang territorial sovereignty at marine rights ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Gayunpaman, iginiit ni Xi na handa ang kanyang bansa na resolbahin ang issue kasamang ibang claimants. Sa website naman ng Chinese Foreign Ministry, nanindigan ng China na walang bisa ang pagpabor ng International Court sa Pilipinas at walang binding force ang naging desisyon. Hindi rin naitago ng Chinese state media ang pagkadismaya nito sa ruling. Sa isang tweet ng opisyal na news agency ng China, tinawag nitong walang katwiran ang ruling ng International Court na binansagan naman nilang law-abusing tribunal. Pinangangambahan ngayon ng mga eksperto na posibleng maging mas agresibo pa ang China at maaaring ibuli muli nito ang mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Gayunpaman, hindi raw dapat magpasindak ang Pilipinas sa China. Para sa PTV News, ako si Pauline Recuesto. Ngayong nanalo na ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China, isang malaking hamon naman sa bansa kung paano ipatutupad ang paborableng desisyon ng International Tribunal, lalo na't iginigiit ng China na hindi nila kikilalanin ang naturang desisyon ng korte. Sa kabila nito, naniniwala naman si dating Solicitor General Florin Hilbay na hindi magtatagal ay tatalima rin ang China sa ruling. Si Ria Fernandez sa detalye.
Hamon ngayon sa pamahalaan ang pagpapatupad ng paborableng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa kasong isinampa nito laban sa China kaugnay sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Francis Hardeleza, alam na nila sa umpisa na mananalo ang Pilipinas sa kaso, subalit magkakaroon ng problema sa pagpapatupad nito. Patunay rito ang pagtangging kilalanin ng China ang desisyon. We have a very clear legal victory, which will become the bridge, hopefully, to arm our negotiators and our diplomats in their coming talks with the other side. Pero tiwala si dating Solicitor General Florin Hilbay na tatalima rin kalaunan ng China sa ruling. There's such a thing as reputational harm or reputational cost. Given this final award, there will be a lot of pressure on China. Wala man tiyak na panahon kung kailan mangyayari ito, isang malaking hakbang nasa bansa na manalo sa kaso. Ayon kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, pinatunayan nito na ang tama ang mananaig, gayon din ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng bansa sa ilalim ng batas. Dagdag pa ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kaya nating magtagumpay ng hindi gumagamit ng dahas. Sa desisyon ng International Court, kinilala nito ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ at ang Territorial Zone kung saan maaaring mangisda ang anumang bansa. Halimbawa nito ang Scarborough Shoal. Gayunman, pinapayuhan ni Hardeleza ang ating mga mangingisda na huminahon muna at hintayin ang ipalalabas na panuntunan ng kanilang lokal na pamahalaan para sa kanilang proteksyon. Pag-unusili at sa unti-unti ay makakarating din tayo noon. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Hinimok ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang lahat na maging mahinahon at responsable sa pagtugon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nararapat din anyang hintayin ang tamang pagkakataon para makapagbigay ng akmang tugon ng Pilipinas sa ruling ng International Court. This is basically, like I said, we're all going by the official statement released by the Secretary of the EFA. And basically, it is that we welcome the ruling. However, we proceed with caution and with restraint and sobriety. Now, whatever the results are, the legislative part has been done, and so we are now awaiting for the right responses coming from the government. So I'm sure that everything will be for the common good, especially for those who are directly involved, including the fishermen. But let us wait for the right response at the right time. Samantala, itinuturing na tagumpay ng lahat ni dating Pangulong Benigno S. Aquino III ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo, mas makabubuti kung ituturing na lamang ito bilang tagumpay ng lahat sa halip na ituring ito bilang tagumpay ng iisa lamang partido. Anya, mas mabuting gamitin din ang pagkakataong ito para hikayatin ang bawat isa na magkaroon ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa. Dagdag pa nito, ngayong tapos na at mas malinaw na ang naturang usapin, maaari nang umusad ang Pilipinas bilang bahagi ng isang pandaigdigang komunidad nang walang pag-aalinlangan. Ito'y dahil mabibigyan na ng permanenteng solusyon ang matagal nang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. Samantala, hinimok din ni Aquino ang lahat ng mga Pilipino na basahin ang press release at buod ng desisyon na inilabas ng International Tribunal nang sa gayoy mas maintindihan pa ang naturang usapin. Buo na ang peace panel na naatasang makipag-usap sa makakaliwang grupong CPP, NPA, NDF. Samantala, Pangulong Rodrigo Duterte may mahalaga raw na iaanunsyo sa kanyang unang State of the Nation address ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III. Ang detalye mula kay George Bandola, nag-uulat via phone patch. George? Kasi inaasahan na sa July 28 matapos ang unang State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan na agad na sisimulan ng usapang pangkapayapaan o ipagpapatuloy ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at ng NDF-NPA. Sa panig nito, sinabi nitong si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment na siya ring tumatayo bilang GRP panel chair
ang paghahayag o ang sorpresang balita ng Pangulong Duterte kanyang Babalikan po natin ang ulat ni George Bandola, samantala hiniling ni DILG Secretary Ismael Sueño na mailagay sa watchlist order ng Department of Justice ang 5 aktibo at retiradong opisyal ng Philippine National Police na umano'y sangkot sa iligal na droga. Sa isang liham na ibinigay ni Sueño kay Justice Secretary Silvestre Vitaliano Aguirre, ipinaliwanag nitong ito ay dahil sa patuloy na investigasyon kina retired Deputy Director General Marcelo Garbo, retired Chief Superintendent at ngayon Daan Bantayan Mayor Vicente Loot, dating NCRPO Director Joel Pagdilaw, Chief Superintendents Edgardo Tino at Bernardo Diaz. Umasa si Sueño na agad na maaprubahan ang kanilang hiling upang maabisuhan ang Bureau of Immigration and Deportation at mamonitor ng ahensya kung magtatangkang lumabas ng bansa ang 5 tinaguriang narco generals. Isinilalib na sa inquest proceeding ang 4 na Chinese nationals na nahuli sa floating Shabu Lab sa Subic, Zambales. At dahil sa otoridad, posibleng iligal na nakapasok sa bansa ang mga suspect kahit na may pasaporteng ipinakita ang mga ito. Si Ria Fernandez sa detalye. Dumalo sa inquest proceedings ng Department of Justice ang 4 na Chinese national mula Hong Kong na inaresto noong Lunes sa floating Shabu laboratory nito sa Subic, Zambales. Kinilala ang mga suspect bilang sina Win Fai Lo, 42 years old, Xu Fuk Leung, 49 years old, Kam Wa Kwok, 47 years old, at Kwok Tung Chang, 29 years old. Kasalukuyang inirereklamo ang mga ito ng paglabag sa Sections 8 at 11 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos masamsam sa sinasakyang bangka ang kalahating kilo ng shabu at mga kagamitan sa paggawa ng ipinagbabawal na gamot. Tumanggi sila Win, Xu, Kam at Kwok na sumailalim sa preliminary investigation. Bagkus ay nais nilang makatawag sa kanilang embahada. Dahil dito, submitted for resolution na ang reklamo laban sa kanila. Ayon kay Police Superintendent Enrico Rigor, hepe ng PNP AIDG Legal Division, pansamantala munang nakadetain ang 4 sa Campo Crame habang hinihintay ang subpina. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration at Philippine Coast Guard kung paano nakapasok ng bansa ang 4. Ayon sa mga otoridad, posibleng illegal entry ito, bagamat may mga ipinakitang passport. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Balikan po natin muli ang ulat ni George Bandola patungkol sa binuong peace panel ng pamahalaan para makipagdialogo sa makakaliwang grupong CPP, NPA, NDF. George? Kasi nagdesisyon ayon dito kay Secretary Silvestre Bello III, nagdesisyon silang muling ibalik ang pangalang GRP o ang Government of the Republic of the Philippines kaysa manatili sa dating GPH o Government of the Philippines na naunang inadapt ng Aquino administration. Dahil ayon kay Secretary Bello, ang GRP ang bumuo ng 10 kasunduan na napirmahan sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP noong mga nakalipas na administrasyon, kung kaya't gusto nilang ibalik ang pangalang ito. Noong mga nakalipas na araw, hindi pa buo ang peace panel ng GRP, subalit nadagdag sa listahang ito ang 2 abogadong sina Angela Librado na magre-representa sa mga kababaihan at si Noel Pelongco na magre-representa naman sa mga indigenous people. Si Attorney Angela Librado ay dating Davao City Councilor, samantalang si Pelongco ay nanggaling naman ng Cagayan de Oro. Sabi nitong Secretary Bello, ang formal na pakikipag-usap sa mga makakaliwang grupo ay inaasahan nga matapos ang SONA ng Pangulong Duterte at inaasahang magpapatuloy. Pero hindi ito naniniwalang matatapos sa lalong madaling panahon. Bagkus, pwedeng sundin nila ang timeline na 9 months to 12 months matatapos ang usapan sa pagitan ng gobyerno at ng makakaliwang grupo. Bumubuo pa rin sa GRP Peace Panel bukod kay Bello, sina Attorney Efren Moncupa, gayon na rin sina Dean Sedfrey Candelaria, gayon na rin itong sina
sa panig ng NDFP, sina Luis Salandoni, Connie Ledesma, Fidel Agkawili at Juliet De Lima. Para sa PTV News, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola. Samantala, hindi umano pabor ang ilang mambabata sa plano ni Senadora Laila De Lima na maglunsad ng investigasyon hinggil sa drug-related killing sa bansa. Paliwanag ng mga senador, maaaring magkaroon ng negatibong epekto ang investigasyon sa anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Si Joy Gumatay sa detalye. Hindi sang-ayon sina Senador Ping Lacson at Senador Juan Miguel Zubiri sa plano ni Senadora Leila De Lima na maghain ng resolusyon upang maimbestigahan ang tumataas na bilang ng drug-related killing sa bansa sa pagpasok ng Duterte administration. Kwento ni Lacson, nangangamba siya na baka negatibong maapektuhan ng aksyong ito ang momentum ng mga sumusukong drug pushers at users sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Yung momentum maganda eh. No? Never before na narinig natin ng ganito karami nagsusurrender. Never before na even mga local officials umaamin na dati silang drug users, dati silang and then gusto silang magbagong buhay. Thousands na yung nagsusurrender. Kailan pa ba tayo nakarinig ng 11 o wala pang 2 linggo yung bagong administration, katakot-takot na nagsusurrender. Para naman kay Senador Zubiri, meron tayong sapat na bilang ng mga sangay ng gobyerno na maaring magsagawa ng investigasyon sa mga kasong hinihinalang lumabag sa sistema ng hustisya sa ating bansa. Hayaan natin ang NBI, ang PDEA, ang PNP, at yung intelligence units ng Armed Forces of the Philippines to do their job. Sa mga pamilya na sa tingin nila ay agrabyado sila, pwede naman nila puntahan yung CHR, pwede naman nila puntahan yung NAPOLCOM. Kinikilala ni Senador Lacson ang kredibilidad ni Senadora De Lima bilang dating Justice Secretary, ngunit naniniwala ito na kung nais talaga niyang ipagpatuloy ang kanyang plano, maaari naman raw isa-isang imbestigahan ang kaso, gayong ipinahayag nga ni De Lima na nais niyang siyasatin ang naganap na pagpatay sa mag-amang hinihinalang sangkot sa isyu ng droga sa lungsod ng Pasay. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Nagkaroon ng bagong kasangga ang pamahalaan sa paglaban nito sa iligal na droga. Ito ay ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Si Sweden Velado sa detalye. Malugod na ibinalita ng Department of Interior and Local Government na magiging kaagapay na rin nila ang Moro Islamic Liberation Front sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at kriminalidad. Ito'y matapos magpulong ang 2 kampo nitong Martes ng gabi. Sa parte ng MILF at base sa kanilang napagkasunduan, maaari silang magsumite ng listahan ng mga personalidad na may kinalaman sa droga sa Philippine Drug Information Agency at iba pang anti-drug units ng gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Bureau of Immigration and Deportation, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang sa gobyerno kasi nila is based on their Quran. Kung anong sinasabi ng Quran, yun din ang they live that. No? Ayon sa kalihim ng DILG, marami sa mga iligal na drogang nakakarating sa Mindanao ay mula Maynila at Cebu. At matinding hamon sa MILF ang pagsugpo nito sa kanilang nasasakupan, kaya't nais na rin ng grupo na isama ito sa kanilang religious activity alinsunod sa Quran. Malaki na itong makaharap ng mga drug lords natin. So hindi lang PNP ang makasagupa nila, pati AFP. Sa lalong madaling panahon ay ipatutupad ng gobyerno at MILF ang mga nabuo nilang hakbang para supilin ang droga. Subalit binigyang diin ng DILG na sa lahat ng ito ay mangingibabaw pa rin ang bisig ng batas. We want to follow the rule of law na masunod talaga natin ang due process. Of course, we will act with the warrants. Para sa PTV News, Sweden Velado. Isinusulong ng isang mambabatas ang pagpapababa sa edad ng mga kabataang papasahan ng criminal liability. Paliwanag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, layunin ng kanyang panukalang batas na pag-ibayuhin pa ng mga lokal na pamahalaan ang mga inisyatibo para sa kapakanan ng mga kabataan. Sa kabila nito, naniniwalang ilang eksperto na mas may mainam pang paraan upang mapababa ang insidente ng krimen at droga sa mga kabataan. Joy Gumatay sa detalye.
Binigyang diin ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ang layo ng kanyang panukalang batas na pababain sa 9 anyos mula 15 anyos ang edad ng mga kabataang papasa ng criminal liability ay upang pag-ibayuhin ang mga inisyatibang panrehabilitasyon para sa kanila. Nakikita kasi ng mambabatas na rehabilitasyon ang solusyon upang mabawasan ang porsyento ng mga kabataang nasasangkot sa matitinding krimen, lalo na sa pagtutulak at paggamit ng droga. Ngunit para kay Dr. Benny Vicente mula sa National Center for Mental Health, may mas mainam na solusyon sa rehabilitasyon kung pagpababa lang ng drug-related incidents sa mga kabataan ang pag-uusapan. Ani Dr. Vicente, dapat ay mas palawakin ng lokal na gobyerno ang kanilang mga information campaigns ukol sa mga epekto ng droga sa utak at kalusugan ng isang kabataan. And definitely, substance abuse is a health issue. And in fact, it's a mental health issue. And I think we will have to deal with that, no? Especially now na marami nagsusurrender, no? What do we do with them? No? So, malaking problema. Dagdag pa ni Dr. Vicente, nararapat rin raw na magsagawa ng skills training kung papaano makaiwas sa illegal na droga at iba pang madalas abusuhin ng mga kabataan, gayong curiosity at peer pressure ang pinakamadadalas na rason kung bakit sila naliligaw ng landas. Yung sa data ng PNP, di ba? We're saying about 15% are substance abuser. Medyo bloated yan kasi 15 million is 15% of 100 million Filipinos. Ang dami yan, no? But I think that data includes addicted to smoking, alcohol, no? Hindi sama na yung lahat ng addiction na yan, kanya ganyang kataasan. Sa pamamagitan raw ng mga inisyatibang ito, maraming kabataan ang maililigtas sa masamang epekto ng droga, kaya naman hindi na nila kailangan pang dumaan sa rehabilitasyon upang maitamang muli ang kanilang pamumuhay. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Susunod sa mga balita, Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha ng excellent net public trust rating sa isinagawang survey ng Social Weather Station. Abangan sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS. Maaasahan ng Lingkod Bayan. Ang pinakamaiinit na usaping kinakaharap ng bawat Pilipino. Tatalakayin, hihimayin sa isang oras. Kasama sina Kirby Cristobal at Cathy San Gabriel sa PTV Special Forum tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi dito sa PTV, Telebisyon ng Bayan. Nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng excellent net public trust rating sa isinagawang survey ng Social Weather Stations nitong Hunyo. Batay sa survey, 84% ng mga respondent ang nagsabing pinagkakatiwalaan nila ang bagong Pangulo. 11% naman ang nagsabing undecided sila, habang 5% lamang ang nagsabing hindi nila masyadong pinagkakatiwalaan si Duterte. Dahil dito, may positive 79 si Duterte na net trust rating. December 2015 nang unang maglunsad ng survey ang SWS hinggil sa trust rating ng nooy alkalde pa lamang ng Davao City na si Duterte, kung saan nakakuha siya ng positive 16. Unti-unting tumas ito hanggang sa positive 26 bago ang May 9 elections.
Iniulat ng SWS na maihahambing ang kauna-unahang trust rating ni Duterte bilang Pangulo sa naging rating ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nakakuha ng positive 83 o excellent trust rating matapos ang 2010 elections. Isinagawa ang SWS Public Trust Rating Survey mula Hunyo 24 hanggang 27 sa may 1,200 respondents. May error margin ang survey na plus or minus 3%. Pansamantalang o pinasalamatan naman ng Administrasyong Duterte ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa pagiging leader niya ng bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, wala mang hayagang komento ang Pangulo sa rating, itinuturing ng punong ehekutibo na bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang mga ginawa. He would appreciate the trust, and he would also say, if I know him, that trabaho lang yan, that's part of the job, and that we will continue to do our part. Pinangunahan naman ni na Monsignor Paul Quizon at Father Manuel Gonzaga ang pagbasbas sa bahay pangarap na maging opisyal na tahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte kapag siya ay nasa Maynila. Isinagawa ang house blessing bago isagawa ang ikatlong cabinet meeting at ilang oras bago ilabas ang desisyon ng UN Permanent Court of Arbitration. Dumunod dito sina Special Assistant to the President Secretary Bongo, Presidential Security Group o PSG Commander Rolando Bautista at ilang pang opisyal ng palasyo. Makikita naman sa larawan na nakasuot ng bedroom slippers o nakatsinelas ang Pangulo na nagpapakitang at home ang Pangulo sa bago nitong tirahan sa loob ng Malacanang Complex. Si Pangulong Duterte ang pangalawang Pangulo ng bansa na ginawang official residence ang bahay pangarap kasunod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nanumpa na si Vice President Leni Robredo bilang bagong pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Nagkomento naman ang pangalawang Pangulo sa pagkapanalo ng Pilipinas sa sinampang kaso nito laban sa China. Si Jervis Manahan sa detalye. I state your name. I, Maria Leonor Herona Robredo. Having been appointed to the position of Formal lang nanumpa si Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Mismong si Pangulong Duterte ang namuno sa oath-taking, kung saan nakasama ni Robredo ang kanyang 3 anak. solemnly swear That that I will and faithfully discharge I will well and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Nagkaroon pa ng photoshoot kung saan game na nagpalitrato si Pangulong Duterte sa pamilya Robredo. Ginawa ang oath-taking bago ang ikatlong cabinet meeting na ipinatawag ni Duterte para pag-usapan ang makasaysayang ruling ng Permanent Court of Arbitration o PCA na pumapabor sa Pilipinas. Dito na rin ipinakilala si Robredo bilang opisyal na pinuno ng HUDC. Sa isang statement, sinabi ni Robredo na masaya siya na nanalo ang Pilipinas sa kaso laban sa China at umaasa siyang igagalang na magkabilang panig ang desisyon para mawakasan na ang tensyon sa West Philippine Sea. Binati rin ni Robredo ang delegasyon ng Pilipinas na umasikaso at nag-alay ng oras at pagod para sa historic na ruling. Ito na ang ikalawang cabinet meeting na dinaluhan ni Robredo bilang bahagi ng gabinete ng Duterte administration. Ang HUDC ay ang parehong ahensya na hinawakan ng dalawang nakaraang pangalawang Pangulo na sina Noli De Castro at Jejo Marbinay. Sa ilalim nito, pangangasiwaan ni Robredo ang iba pang ahensya gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority o NHA at ang Home Guarantee Corporation. Bilang housing czar, magre-report si Robredo kay Cabinet Secretary Leoncio Evasco. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na hindi niya inaalintana ang pagre-report sa sinuman basta't nagagawa nila ang kanilang mandato. Matatanda ang biglaang inappoint ni Duterte si Robredo sa HUDC noong July 7 sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Jervis Manahan, PTV News. Pinag-aaralan na ngayon ng Kongreso ang ruling ng Permanent Court of Arbitration kaugnay sa gawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. At ayon sa mga kongresista, ito'y upang malaman kung ano ang susunod hakbang ng Pilipinas na makabubuti para sa lahat. Si Jervis Manahan sa detalye.
Pag-aaralan daw ng Kongreso ang ruling ng Permanent Court of Arbitration o PCA kaugnay ng West Philippine Sea para malaman ang mga susunod na hakbang na dapat tahakin ng Pilipinas. Sa isang statement ni Presumptive House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, sinabi niya na susuriin ng Kongreso ang ruling para alamin kung paano mapapaigting ang exploration efforts at kung paano mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Dapat din daw igalang ng China ang ruling ng PCA para sa mapayapang settlement ng territorial disputes. Ayon naman kay international law expert at Kabayan Party List Representative Harry Roque, malaking tagumpay ito para sa bansa. Kahit na hindi idineklara ng korte na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. 98% siguro ang panalo natin, pero meron tayong nabigong 2%. Bakit? Kasi hindi sinabi ng tribunal na itong Scarborough ay kaparte ng EEZ ng Pilipinas. Bakit ganito? Well, kaya naman ganyan po yan dahil ang sinasabi ng mga Chino na itong Scarborough daw ay kaparte ng Wangyang Island. Paglilinaw ni Roque, idineklara ng PCA na walang legal na basihan ang 9-dash line claim ng China na umaangkin sa kalakhan ng West Philippine Sea. Pero hindi nito idineklara na sa Pilipinas na ang mga pinag-aagawang teritoryo gaya ng Spratlys at Scarborough Shoal. Mga karapatan sa dagat lang daw ang nadedesisyonan ng arbitration at hindi sakop nito ang mga isla. Dahil dito mahaba pa raw ang tatahakin ng Pilipinas dahil babalik tayo sa negotiating table para malaman kung sino ang tunay na may karapatan sa Spratlys at Scarborough. The total effect of this arbitration is it has made us a co-equal party to negotiate with China. Dati-rati kasi bago itong desisyon nito, bakit naman tayo papayag sa bilateral negotiation ay ganong merong baril sa ating ulo, no? Tingin ko itong desisyon nito, tinanggal yung baril na yan. Mas maganda daw kung idedeklarang maritime reserves ang mga naturang sea features para mas mapangalagaan pa. Para naman mapangalagaan yung tanging yaman ng area at ng kalikasan. Take note that the decision was also an environmental decision. The court, the tribunal was very clear that China violated environmental law when its fishermen were caught in possession of protected species. No? Pinuri rin ni Roque ang tugon ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na umani ng batiko sa social media dahil tila hindi raw ito matapang at masaya para sa makasaysayang desisyon. Samantala, sinabi naman ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Duterte ang diplomatic moves para mapatibay pa ang posisyon ng Pilipinas laban sa China. Jervis Manahan, PTV News. Malugod na tinanggap ng ilang Filipino-Chinese businessmen ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal. Anila mainam na manatiling diplomatiko ang Pilipinas sa paggiit nito ng karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. May ulat si Joy Gumatay. Gayong pabor sa Pilipinas ang inilabas na desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration. Naniniwala ang isang Filipino-Chinese businessman na si George Chua, presidente ng Federation of Philippine Industries Incorporated, na nararapat lamang na patuloy na ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa pinag-aagawang katubigan sa pamamagitan ng mga diplomatikong pamamaraan. Malaking bagay aniya ang pagkakaroon ng matiwasay na negosasyon sa gitna ng dalawang bansa tungo sa tuluyang pagreresolba ng issue sa West Philippine Sea. Hinikayat nito ang Duterte administration na panatiliin ang bukas na kaisipan upang makapaglatag ng balanseng desisyon na hindi nakokompromiso ang ating pambansang interes. Mas magandang mairesolba ng mas maaga, hindi ba? Dahil kasi kung kahit na anumang kaso, kung yan ay nagtatagal, hindi naman nakakabuti sa relasyon ng mga katunggali, hindi ba? Yun ang sinasabi ko na pwedeng pag-usapan. At saka palagay ko, yun din ang ibig sabihin ng ating administrasyon ni Presidente Duterte, na open mind tayo, pwede tayong makipagnegosyo, pero hindi naman siguro to the point na yung ating karapatan sa ating lupain o teritorya ay mapapabayaan natin. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Nababahala ang Philippine National Police sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga kabataang nasasangkot sa iligal na gawain gaya ng pagnanakaw. Ayon sa PNP, ang mas nakaalarma pa rito, karaniwan sa kanilang mga nahuling kabataan ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Si Waywaya Macalma sa detalye.
Aminado ang PNP na nagiging talamak ang mga krimen sa bansa na kanilang naitatala at halos karamihan dito ay may kaugnayan sa illegal na droga. Dahil dito ay dumadami na din ang mga batang nasasangkot sa mga illegal na gawain. Ayon sa pinakabagong datos ng PNP Women and Children Protection Center, taong 2015 ay umabot na sa 11,000 kabataan ang nasangkot sa illegal na gawain. Nangunguna sa listahan ay theft na may 4,807. Sumunod ay physical injury sa may kasong 2,482, robbery 744, rape 653 at illegal drugs 322. Pero nitong Enero ngayong taon hanggang buwan ng Mayo ay pumalo na sa 4,000 kabataan ang lumabag sa batas. Sa theft ay 1,673, physical injuries 951, rape 325, robbery 291 at illegal drugs ay 101. Ayon kay Police Chief Superintendent Rosauro Asio na sila ay nababahala sa patuloy na pagtaas ng datos at aminado sila na karaniwang ang kanilang nahuhuli ay may impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. We realize that the problem on drugs and trafficking is intertwined in a way that most of the crimes that are being committed, especially rape and incestuous rape especially, are being committed when the perpetrators is induced through the use of drugs. Pero dahil sila ay minor de edad ay kailangan nilang i-turn over ang mga ito sa DSWD. Dahil dito ay patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga batang naaabuso. Taong 2015 pumalo sa higit 33,000 habang ngayong taon ay nasa 11,000 bata ang kanilang natanggap na report ng mga inaabuso. Ayon naman kay Maria Oyebanda mula sa Visayan Forum ay 30% sa kanilang nare-rescue ng mga batang nabibiktima ay pinapagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. I sad to say that at least I could say that under our care there are around 30% of them na talagang na-involve, dinadrug sila. Saka mayroon din kaming iba na in-involve din sila as drug couriers. Kaya naman payo ni Asio sa publiko na kailangan makipag-coordinate sila sa mga otoridad oras na may makita mga batang inaabuso. Maging ang mga magulang ay dapat binabantayan ang mga ginagawa ng kanilang mga anak sa social media dahil madalas dito nang bibiktima ang mga kawatan sa mga kabataan. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Pinapurihan ng mga senadora naging desisyon ng Arbitration Court sa usapin ng West Philippine Sea. Umaasa rin ang mga mambabatas na rerespetuhin ng China ang desisyon ng korte upang maisulong ang mapayapang resolusyon sa naturang issue. Nagbabalik si Joy Gumatay. Tagumpay ngang maituturing ang paborableng desisyon na natanggap ng Pilipinas mula sa Permanent Court of Arbitration sa reklamong inihain ng ating bansa laban sa China sa pag-aangkin nito sa 70% ng South China Sea kabilang ang teritoryong nasasakupan ng West Philippine Sea. Ipinahayag ni Senador Franklin Drilon ng Senate President na ika-16 na Kongreso na ang nasabing desisyon ay magsisilbing basehan ng mga susunod na aksyon ng bansa sa patuloy na pakikipaglaban sa ating karapatan at interes sa West Philippine Sea. Hiling nito sana raw ay mapaghilom ng arbitral ruling ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungo sa lalong pagpapatatag ng ating bilateral relations. Pinuri naman ni Senador Joel Villanueva at Senador Bam Aquino ang mga kinatawan ng Pilipinas na humawak sa kasong ito sa pandaigdigang korte dahil sa matagumpay na pagtataguyod ng ating pambansang interes. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, pinagtibay ng desisyong ito ang responsibilidad ng Pilipinas na siguruhing hindi masisira ang marine ecology ng West Philippine Sea at makakapangisda na muli rito ang mga Filipino fishermen ng walang pangamba o takot. Panawagan ng mga nabanggit na senador, sana raw ay kilalanin ng China ang desisyong inilabas ng UN Permanent Court of Arbitration tungo sa tuluyang pagreresolba ng mga usapin sa West Philippine Sea. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Mariing pinabulanan ni Senator Manny Pacquiao ang balitang balak umano niyang mag-hain naman ng leave sa Senado para bumalik sa pagboboxing. Inihag ni Pacquiao na prioridad niya ngayon ang kanyang legislative work sa Senado. Nagugat na naturang usapin nang ianunsyo ni top-rank CEO Bob Arum
na balak ni Pacquiao na mag-leave sa kanyang trabaho bilang senador. Nilinaw ni Pacquiao, wala pang pag-uusap tungkol sa posibilidad ng isang comeback fight. Sakali manong sumabak muli ang senador sa boxing ring, ay titiyakin daw nitong hindi makakasagabal ang laban sa trabaho sa Senado. Idinagdag pa ni Pacquiao, tutuparin niyang kanyang pangako na dadalo siya sa mga sesyon ng Senado. Matatandaang nitong Abril lamang ay nagretiro na si Pacquiao mula sa boxing matapos sa kanyang laban kontra kay Tim Bradley. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Wala nang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon, matapos malusaw ng ating binabantayan kaninang umagang low pressure area o LPA. Sa ngayon, isang trough ng LPA ang nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa eastern section ng Southern Luzon. Ngayong magdamag po makakaranas ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang mga lugar dito sa may Bicola region, gayon din sa probinsya ng Quezon, Marinduque, pati rin dito sa may Romblon at pati rin sa may Mindoro. Asahan naman po ang maaliwala sa panahon dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po ang tsansa ng mga panandaliang pag-ulan. Ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, tayo ngayon ay naka-monsoon break at posible na bukas patuloy pa rin ang magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Paalala na lamang na maaari tayong makakaranas po ng mainit na panahon bukas, kaya't ugaliin na lang ng pagdadala ng payong panangga sa matinding sikat ng araw. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Thanks. Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Thanks. Ang package, napadala mo na? Yes, ma'am. Sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Hilig mo ba ang tumingin sa buwan tuwing gabi? Alam nyo ba na ang buwan na inyong nakikita ngayong gabi ay tinatawag na first quarter moon? Ito ay isang phase ng buwan kung saan ay nakikita ang kalahati nito na mas maliwanag o ang tinatawag na day sight. Nakikita ito kadalasan tuwing tanghali at mas visible ito during sunset. Ang first quarter moon ay ating nararanasan isang linggo matapos ang new moon. Habang nakakaranas din po tayo ngayong gabi ng moon at apogee. Kapag ang buwan ay nakakaranas ng apogee, ibig sabihin ay malayo ang distansya ng ating planeta sa buwan. Kaya mas maliit tignan ng buwan ngayong gabi at mas kakaunti po ang gravitational pull nito. Sa mga magpapaaraw bukas lalo na at may magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, magpapakita po si Haring Araw sa ganap na 5:34 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na 6:29 ng gabi. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa DOST. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Rachel Pelayo. Magandang gabi, Pilipinas. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 801. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 636. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 312. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 1516. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV.
Samantala, plano ng Manila International Airport Authority na pahintulutan na ang mga regular metered taxi na magsakay na rin ng mga pasahero sa mga terminal ng NAIA. Kailangan lamang umanong sundin ng mga driver at operator ang mga regulasyong sinusunod ng mga accredited airport taxi. Nagbabalik si Joy Gumatay sa report. Para sa mga airport passengers, asahan ng mas matiwasay na pag-uwi mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay dahil sa plano ng Manila International Airport Authority na pahintulutan ang mga regular metered taxis na magsakay na rin ng mga pasahero sa 4 na terminals ng NAIA. Malaki ang tsansa na maging mabilis ang implementasyon nito dahil hindi na nila kailangan pang dumaan sa mahabang proseso ng accreditation. Kailangan lamang raw ay sundin nila ang mga regulasyong sinusunod ng mga accredited airport taxis at iwasan ang pang-aabuso sa mga pasahero, lalo na sa mga turista. Natuwa naman ang mga airport passengers sa balitang ito dahil oportunidad raw ito para makamura sila ng pamasahe. Ito ay dahil 30 pesos lang ang flag down rate ng ordinaryong taxi, mas mura ng kalahati sa flag down rate ng airport taxi na pumapatak sa 60 pesos. Dahil yung mga airport taxi naman kasi, kaso balikbayan, akala nila ang daming pera na pag-uwi and they would ask for more price. Malaking tulong talaga yun kasi nakamura. Ang mahal kasi manilin ng mga airport taxi, so yung mahal talaga, naranasan na natin yan. Hindi rin nila nakikater, ang tagal-tagal pa. Yun nga po ang problema daw, kulang talaga. Sa tingin nyo, kulang yung mga airport taxi. Hindi kulang, sobra, mahal lang sila. Kaya wala lang kumukuha. Yun lang ang ano po doon. So 3,000 mapuntang Fairview. Sige nga, hindi mag-taxi ka na lang. Hanggang 700, doon ka na lang. Diba? Sa pagpapatupad ng planong ito, asaang magkakaroon ng sapat na dispatching area sa 4 na terminals ng NAIA upang masigurong magiging maayos at kontrolado ang paglabas-masok ng mga pampublikong sasakyang ito sa pinakamalaki at pinakamataong paliparan sa Pilipinas. Ito si Joy Gumatay para sa PTV News. Patuloy ang pagdagsa ng mga foreign investor na nais maglagak ng kanilang puhunan sa Mindanao. Ayon sa Foreign Chamber Council of the Philippines, patunay lamang ito na buo ang tiwala ng mga dayuhang negosyante sa kakayahan ng Administrasyong Duterte. Si George Bandola sa detalye. 888 billion pesos na halaga ng foreign investments ang direktang ilalagay sa Mindanao. Patunay ito na tumataas pa ang tiwala ng mga dayuhang negosyante sa kakayahan ng Duterte administration sa bansa. Karamihan dito ayon sa Foreign Chamber Council of the Philippines, nakatuon sa mass transit at manufacturing. Nag-signify ang mga Japanese manufacturing companies at saka American manufacturing companies sa China ay naglilipatan na sa atin dito sa Pilipinas. Although ang malaking problema natin ngayon ay napakataas ang ating elektrisidad. Maging ang Davao ani Makatoman ay naging BPO hub na ngayon sa dami ng mga locator at itinatayong PEZA area doon. Mga negosyante mula sa Finland, Turkey, Malaysia, Singapore, Taiwan, India, Spain, Israel at EU ang miyembro ng FCCP. Yung problema, especially sa Mindanao, ngayon na-establish na yung law and order. Ito ang talagang gusto ng ating presidente na talagang ma-establish at ang pangako niya, of course, yung corruption. So, ayon naman sa International Chamber of Commerce, karamihan din sa mga malalaking negosyante mula sa China at Japan ang naggayag na ng interest mula ng formal na maupo ang Pangulong Rodrigo Duterte. Statements of cutting bureaucracy, he wants things done immediately, and as a matter of fact, he issued instructions to his members of his cabinet on this. So, yung mga negosyante, okay to Ang Philippine Chamber of Commerce and Industries, miyembro ng ICC, sinabi ng mga pinuno nito na interesado ang mga dayuhan at lokal na mamumuhunan sa mga sektor ng enerhiya, telekomunikasyon at iba pang public-private partnership on infrastructure. They are so excited. They've been telling everybody throughout the world, we got a new president, a very good one, everything is so hopeful. Para sa PTV News, George Bandola. Bagong talagang General Manager ng Philippine Ports Authority, pagtutuunan ng pansin ng pagpapabuti sa serbisyo ng ahensya, lalo na sa mga pasaherong naghihintay sa mga terminal. Si Marita Muaje sa detalye.
Itinalaga kamakailan ng bagong Philippine Ports Authority General Manager na si J. Daniel Santiago. Ayon kay Santiago, ilan sa mga prioridad niya sa kanyang pag-upo sa PPA ay ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga terminal. What I would want to concentrate on, especially within the first 100 days, is to make sure that we follow all safety protocols in all our passenger terminals. The marching orders of the President and Secretary Hart is to make sure that no untoward incidents happen during our watch. Plano nito na maglagay ng mga monitors sa mga terminals kung saan ay magpapalabas ng mga infomercials tungkol sa seguridad na maaaring sundin ng mga pasahero. Pipilitin din naman ng gawing kaaya-aya at magandang eksperyensya para sa mga pasahero ang paggamit sa mga terminals at pagsakay sa mga barko sa kanilang pagbiyahe. Idinagdag pa nito na magkakaroon ng upgrade sa mga security facilities. Kasama na dito ang paglalagay ng equipment sa tracking system sa mga sasakyan. Bukod sa mga nabanggit, nais din ng bagong GM na maitaas ang kita ng ahensya at sisimulan niya ito sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga gastusin ng PPA. Target nitong magkaroon ng 9% na growth sa revenue ng Philippine Ports Authority. Pagtutuunan din naman niya ng pansin ang transparency sa ahensya at ang mabilisang serbisyo sa mga kliyente. Samantala, makikipag-usap din si Santiago sa mga kinaukulang ahensya kung paanong mariresolba ang pagsikip ng daloy ng trapiko, partikular sa mga lugar sa paligid ng mga ports. Kinakailangan naman na magkaroon ng tamang scheduling sa inflow at outflow ng mga truck at containers upang maiwasan ang congestion. Para sa PTV News, Marita Muahe. Formal nang inendorso ni Vermont Senator Bernie Sanders ang dati niyang katunggaling si Hillary Clinton bilang pambato ng Democratic Party para sa U.S. presidential race. At samantala, inimok naman ni U.S. President Barack Obama ang Amerika na magkaisa sa harap ng pagkagawatak-watak dahil sa issue ng racial discrimination. Ang mga balita sa labas ng bansa, ihatid ni Pauline Requesto. Formal nang inendorso ni Vermont Senator Bernie Sanders si Hillary Clinton bilang presidential nominee ng Democratic Party. Si Sanders ang naging katunggali ng dating U.S. Secretary of State para sa U.S. Democratic Presidential Race. Naipanalo ni Sanders ang 22 sa 50 state primaries at caucuses laban kay Clinton. Subalit nasungkit ni Clinton ang bilang ng mga delegadong kinakailangan para makuha ang nominasyon. Sinamahan ni Sanders si Clinton sa isang campaign rally sa New Hampshire kung saan sinabi ng senador na gagawin nito ang lahat upang mahirang si Clinton bilang susunod na Pangulo ng Amerika. Una nang inendorso ni U.S. President Barack Obama ang kandidatura ni Clinton nang dumalo ang Pangulo sa campaign sortie ni Clinton sa North Carolina noong nakaraang linggo. Pinagpugayan ni U.S. President Barack Obama ang 5 napaslang na police officers sa kanyang pagdalo sa isang memorial service sa Dallas, Texas. Hinimok rin ni Obama na magkaisa ang buong Amerika na tila nagkakahati dahil sa racial discrimination. Nagpasiklab ng debate hinggil sa racial bias pagdating sa pagpapatupad ng batas, ang pang-aatake sa isang African-American Navy veteran na nagalit sa pagpaslang ng pulisya sa 2 African Americans sa Louisiana at Minnesota. Inihayag pa ni Obama na sa kabila ng pagbuti ng race relations sa Amerika sa mga nakalipas na dekada ay hindi pa rin nawawala ang racial bias. Dumalo rin sa memorial service si former U.S. President George W. Bush. Para sa PTV News, ako si Pauline Requesto. Yan ang mga balita hanggang sa oras na ito. Kung galing tumutok sa amin gabi-gabi para sa mga balita at impormasyon. Ako po si Angjo Bendijo. Ako naman si Ria Fernandez, isang mapayapang gabi mula sa Telebisyon ng Bayan. Ang karangalan ay nakasalalay sa matapat na pagsasakripisyo. Yan po ay ayon sa former American President na si Grover Cleveland. Ako po si Cathy San Gabriel. Hanggang bukas sa pagbabalik ng PTV News. This program was brought to you by the GSIS. Maaasahan ng Lingkod Bayan.